Binabati po namin ng Happy 111th Anniversary ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ganon din po ay binabati po namin ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Happy 111th Anniversary din po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Good day po sa inyo, kapatid na Jerlian, and happy 111th anniversary din po sa inyo. Magandang araw din po sa iyo, kapatid na Frank, and happy 111th anniversary din po sa iyo at sa ating pong mga kapatid. Sa tuwing ginugunita natin ang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, hindi natin kinalilimutang laging magpasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo sa lahat ng mga kabutihang kaloob sa atin at sa patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo. Sa ating episode ngayon ay ating ihahatid sa ating mga viewers ang isa nating kapatid sa Iglesia na mula noong siya ay bata pa, ay siya na ang naging katuwang ng kanyang mga magulang at hanggang sa nagkaroon na ng sariling pamilya ay patuloy na tumutulong, gumagabay sa kanyang dalawang kapatid na deaf. Totoo po yan, kapatid na Frank. Isang magandang ehemplo sa mga pamilya, lalo na kung sila po ay may kapatid o magulang na may special needs, na katulad po ng ating nakilala na nag-aalaga at tumutulong sa kanila. Very interesting po ang ating ibabahagi sa kanila, kapatid na Jerlian. Opo, kapatid na Frank. Alamin po natin ang kanilang kwento. Narito po, kilalanin po natin sila. Kami po ay 8 magkakapatid at ako po ay pangatlo mula sa panganay. At nag-iisa rin pong babae. Sa amin po magkakapatid, mayroon po akong kapatid na deaf. 2 po sila. Yung una po ay pangalawa po mula sa panganay, na siya po ang sinundan ko, siya po si Kara Renato. Tapos po, yung pong isa na kapatid ko ay siya po ay panglima, si kapatid na Rabinal. Ang natatandaan ko po nung kami mga bata pa ay tinuruan kami ng aming mga magulang na mahalin namin yung aming mga kapatid na deaf. Na sa aming sambahayan, kinakailangan kami ay nagmamahalan at lagi naming titingnan yung aming mga kapatid lalo na nung sila'y nag-aaral. Kasi yung 2 kapatid po na yan, pinag-aral namin doon sa talagang natural na eskwelahan, kung saan pumapasok kami bilang elementary. Lalo na po ako at ang kuya ko noon, laging tinitingnan namin yung aming mga kapatid. Dahil kadalasan, dumarating yung pagkakataong, dahil nga sila ay deaf, binubuli po sila. Pero, lagi po naming itinuturo sa kanila at ipinapakita yung aming pagmamahal. Lagi namin silang tinutulungan at sinasabi namin sa kanila na wag nilang ikahihiya yung kanilang pagiging deaf. Dapat mamuhay sila ng normal. Kaya ngayon, kung babalikan ko yung mga pangyayari nung araw, kitang-kita namin na lumaki yung mga kapatid ko na normal, hindi sila takot makiharap sa tao, lumaki silang matulungin, mapagmahal, mapagmalasakit, at higit sa lahat, gaya ng turo ng aming mga magulang, huwag namin kalilimutan ng sumamba at ang pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kahit po sila deaf, kasama po namin silang laging nananalangin tuwing gabi, dahil yun po ang turo ng aming mga magulang. Tuwing gabi, bago po kami matulog, iniipon po nila kami para manalangin. Sa paglipas po ng panahon, dumating po yung pagkakataon na ang iba ko pong mga kapatid ay nagkaroon na ng sarili nilang sambahayan. Bumukod po sila at naiwan po ako at ang mga kapatid kong deaf sa pangangalaga po ng aming magulang. Ngayon po, ang nangyari po noon, dahil nga po yung mga kapatid ko naman po deaf ay lumaking normal, hindi po nila iniisip na sila ay mga deaf. At kung sila po yung nakapag-aral din naman sa mga technical school nung araw, wala pa hong TESDA noon, ay pinag-aral po namin sila ng pananahe, ng pagdodrawing. Marami pong bagay silang natutunan maging sa carpentry. At
naipasok po namin sila dun sa mga kapatid na may mga tahian. At nagustuhan nila yung pagtatrabaho po ng mga DEF dahil sa totoo lang po, pag po sila nagsisipagtrabaho, ano po sila, yung mga perfectionist po sila magtrabaho. At mga creative po sila. Dumating na rin po yung pagkakataon na ako rin po ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya. Pero sa kabila po noon, dahil ang ama ko po noon ay wala na, at ang natitira na lang noon ay ang aming ina, kahit po malayo po ako sa kanila, ay patuloy ko pa rin po silang kinalinga. Although yung po mag-asawa ay naging caretaker po sa lokal ng Marilao, Bulacan, patuloy pa rin po yung pagpunta ko sa kanila at pagdalaw namin. Lagi po naming inaalam kung ano ang kalagayan nila, kung ano pa ang mga pangangailangan nila. At yung hipag ko po, komo natuto namang manahi ng mga kurtina. At ako po, pag nakakatanggap ng mga kontrata ko, dinadalang ko po siya ng hanap buhay dun sa Marilao para po magkaroon sila ng additional income. Ganun po. At patuloy pa rin po yung paggabay namin magkakapatid. Maging mga nakatatanda kong kapatid na nasa ministeryo, patuloy po silang pinapayuhan na maging matatag, maging matapang. Huwag nilang iintinding sila ay DEF dahil meron pong Diyos na laging kumakalinga sa amin. Sa paglipas naman ng mga panahon, hindi natin maiwasan dumarating ang mga titinding mga pagsubok. At ang isang hinarap ko ay nung dumating ang pagkakataong nawala ang aking asawa. Kasunod po noon ay namaya pa rin yung isa kong kapatid. Totoong naging malungkot ang aming sambahayan. Lalo ng aking ina. Pero gaya po ng turo niya at sa panguna ng aming ina, pag dumarating po yung nalulungkot kami, kagad po akong pumapasok sa kwarto at lumuluhod. Humihingi ng lakas sa Diyos, humihingi ng awa sa Ama na yakapin niya ako para maging matatag ako. Kasi, para akong napilayan, pero naisip ko, meron Diyos na laging aalalay sa amin. At hindi po ako nagkamali. Lagi niya kaming sinamahan, at sa tuwing mananalangin ako, lumilipas yung lungkot. Kasi nararamdaman ko yung hinihiling ko sa Kanya na lagi niya akong yakapin. At kinakailangan din maging matatag ako dahil sa marami kong kapatid na dapat kong alagaan, lalo na yung mga DEF. Hindi ko sila kayang pabayaan. Dahil natatandaan ko, yun ang biniling sa akin ng aking ama. Na huwag mo silang pababayaan anuman ang mangyari. Kaya nung ako'y mag-asawa, sinama ko sila dito sa Bataan. Kasi gusto ko nakikita ko sila at nakikita sila ng aking ina dahil alam ko, nagiging maligaya ang nanay ko pag nakikita magkakasama kami. Hindi po baling mahirapan ako sa hanap buhay basta makatugon ako dahil alam ko, isa to sa tungkuling binigay sa akin ng Ama. Ang alagaan ko yung aking mga kapatid, lalo na po yung mga DEF. At akayin ko sila sa isang matuwid na paglilingkod, sa isang masiglang mga pagsamba, at manatili yung aming tahanan at sambahayan na masaya, masigla at higit sa lahat, nakalulugot po sa ating Panginoong Diyos. Kahanga-hanga po ang pagmamahal at pagmamalasakit ng kapatid na Flona na mas kilala bilang Lani para po sa kanyang dalawang kapatid na DEF. Lahat ay kanyang ginawa kahit na mamuhunan ng sakripisyo para po sa kapakanan ng kanyang mga kapatid. At higit po sa lahat ay maakay po sila sa tapat at masiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Napakaganda po ng kanilang family dynamics. Tinanggap po nilang positibo ang pagkakaroon ng DEF sa kanilang pamilya. At hindi po nila itinuring na iba ang kanilang anak o kapatid na DEF, bagkos ay ipinakita ang kanilang pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Ngayon naman po ay alamin po natin ang kanilang kalagayan sa kasalukuyan. At kasabay po nito ay kilalanin po natin ang kanilang kapatid na DEF at ang kanyang may bahay.
Ganon din po, ano po ba ang naging role ng CSD sa kanilang buhay? Panoorin po natin sila. I am very grateful to my sister because through her guidance and teaching, I felt the love and care in my life. Sister Lani guided and helped me. She showed it by teaching me different sewing styles. She also led me in different activities. She taught me to always be patient. I also learned to iron and cut fabric. She always taught me to be patient. I stayed focused even when there are problems. At our house, I continue to sew. I also go to different places. I see a lot and I understand that my knowledge will improve more. Just always be patient. I know in my heart that being a member of the church, it is my duty to attend worship services. This is what Brother Felix Y. Manalo taught, even when there are problems. And for this, I am very grateful. Because of what I have been taught, I will be more enthusiastic in attending worship and in serving our Lord God. I will remain a member of the Church of Christ. In the Church of Christ, attending worship services is evident in the lives of its members. It is done with enthusiasm and perseverance. It is gratifying to see the clean and beautiful houses of worship. They are inspiring. I feel that I can remain being member of the Church of Christ. I will not be hindered by Catholicism. It is so good that I can continue my membership in the Church of Christ. Maayos naman po ang kalagayan po ng mga kapatid po na nasa kalagayang deaf dito po sa aming distrito. Sila po ay patuloy na nakikita po sa kasiglahan, lalong-lalo na po sa mga pagsamba. Sila po ay patuloy na tinatangkilik at sinusuportahan ng kanilang mga pamilya sa mga isinasagawa pong aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mga may tungkulin sa CSD sa distrito po namin ay patuloy po na nakikipagkaisa sa mga isinasagawang pagdadalaw ng bawat lokal para po mapanatili ang kasiglahan po ng mga kapatid po na nasa kalagayang deaf. Patuloy po namin silang sinasamahan at inaalalayan sa mga ginagawang pagsamba, sa mga ginagawa pong aktibidad. Kami din po ay patuloy po na nag-aaral ng sign language upang mas lalo po namin silang maintindihan, makausap po at makasama po sa mga ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ilan po sa mga naisagawang aktibidad po sa aming distrito ay ang basic sign language po sa iba't ibang lokal po dito sa distrito. Maging na rin po ang pag-get together at ang pinaka-recent po namin na sinagawang aktibidad ay ang Unity Games for CSD Badminton Edition po. Patuloy rin po na masiglang nakikipagkaisa ang mga nasa CSD sa mga isinasagawa pong aktibidad na tulad nito sa iba't ibang distrito po. Maging na rin po kung may mga aktibidad po sa Philippine Arena ay patuloy pong masiglang nakikipagkaisa ang aming distrito sa mga isinasagawang aktibidad po na may kaukulan po sa CSD. Sa bawat aktibidad po na makakasama po namin sila, nababatid po namin na sila po ay natutuwa sapagkat nagkakaroon po ng mga ganitong aktibidad kung saan po ay mas nakakasama po nila ang iba't ibang mga kapatid, mas nagkakaroon po ng matibay na pagsasama at pakikipagkaisa lalong-lalo na po sa ating mga nasa kanib po sa CSD. Nakikita po namin sa mga kapatid po na nasa kalagayang deaf na sila po ay nasasabik at nasisiyahan po sa mga ganitong aktibidad sapagkat po sila po ay patuloy na nakikipagkaisa at nagtatanong kung kailan po ba ang mga susunod na aktibidad at kung ano po ang mga susunod na aktibidad upang sa gayon sila po ay mas lubusan pa pong makapaghanda. Nakita rin po namin ang kanilang kasiyahan sapagkat sila po ay patuloy sa kasiglahan lalong-lalo na po sa mga isinasagawa pong pagsamba. Masaya po ako nung ang kapatid ko ay, lalo yung si Karenato, yung pundep, na sinundan ko. Baliw di ko yun. Masaya ho ako nung siya ay magkaroon din ng sarili niyang asawa at anak. Dahil kitang-kita ko po sa kanya yung kasiyahan niya at kaligayahan. Hindi po ako nangangamba na kung dumating ang pagkakataong mawala ang ang nanay namin at ako rin malayo sa kanila, ay merong gagabay at mag-aalaga sa kanyang pagtanda. Ganun pa man,
Dahil isinama ko na sila rito sa akin, dito sa Bataan, ginawa ko sila ng sarili nilang kwarto or parang maliit na bahay, patuloy na kinalinga ko sila. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin masasabi na lagi silang may hanap buhay. Kung mayroon naman silang hanap buhay, lalo na sa pananahi at sa mga tinuro kong negosyo sa kanila, katuwang ko sila sa mga gastusin dito sa bahay at tinuruan namin sila na patuloy, lalo na sa mga paghahandog, na maging mapagbigay din sila dahil yun ay para sa Panginoon Diyos at ikalulugod. Marami kaming bagay na laging sinasabi sa kanila at itinuturo, lalo na sa pagdadala ng buhay. Dumating man ang pagkakataon na, syempre, nagigipit po kami sa buhay namin, dahil lumaki naman kaming sanay sa hirap, sanay din naman kami sa ginhawa. Kaya ano man ang dumating, lagi naming iniisip na iyon ay biyaya ng Diyos sa amin upang kami lalong maging matatag sa pagdadala ng buhay at sa pagdadala ng aming mga tungkulin at sa paglilingkod sa Diyos. Sa mga naging aktibidades po ng mga deaf na inilunsad po ng ating pamamahala, sa tulong po ng mga may tungkulin sa CSD, ay nakita ko po ang lalo pa pong improvement sa mga kapatid kong deaf at maging sa hipag ko. Marami pong inilunsad na mga activities, katulad po ng mga paglalaro, katulad po ng mga, sa mga sports po, katulad po ng mga pagpupulong at pagtuturo po ukol po sa sign language. Nakita ko po yung kaligayahan sa kanila, lalo na po pagkagaling sila doon sa ganong activities. At minsan nga po, isinagawa rito sa aming tahanan yung activities ng CSD. Dumating po yung mga may tungkulin, dumating po yung mga kapwa nila CSD na kasama po nila sa mga panahon ng pagsamba. Kitang-kita ko po yung kanilang mga pagsasamahan at pagmamahalan at pagmamalasakitan. Yung kanilang po kwentuhan na nagbigay inspirasyon po sa kanila para sila'y lalong maging matatag sa pagiging iglesia ni Kristo. Na yun naman po ay ikinatuwa rin po ng aming sambahayan. Kaya po kami ay lubos na nagpapasalamat sa pamamahala dahil naramdaman namin at naramdaman din po ng mga kapatid ko na hindi sila iba, kundi sila isang iglesia ni Kristo na minamahal at kinakalinga din. Dahil napakaraming activities pong ibinigay ng pamamahala para po matugunan yung kanilang mga pangangailangan, yung kanilang pangangailangan sa paglilingkod. Kaya po, naging lalo silang matatag sa mga pagsamba at sa pagharap po sa buhay na ito. At higit po sa lahat, lalong tumatag yung kanilang pananampalataya. Hindi po kailanman naging hadlang ang pagiging deaf para maging isang productive individual. Tulad po sa ating nakapanayam, na naisalin po sa kanila ang mga skills na kailangan nila para po makapaghanap buhay. Higit sa lahat, naisalin po sa kanila ang tunay na pananampalataya. Iba po ang sakripisyo at pagmamalasakit ng ating kapatid para sa kanyang pamilya, lalo na po para sa mga kapatid niyang deaf. Totoo po yan. At nang magkaroon ng CSD ay nagkaroon din po siya ng katuwang para sa patuloy na pag-aalaga sa kanila. Kaya balikan po natin sila ngayon. Ano po ba ang kanilang damdamin na nais po nilang iparating? Narito pong muli sila. Kami po ay nagpapasalamat sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid po na Eduardo V. Manalo, sapagkat naitatag po ang CSD at dahil po dito ay napagmamalasakitan po ang mga kapatid po natin na nasa kalagayang deaf. Kami rin po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy niya po tayong ginagabayan sa mga isinasagawang aktibidad, lalong-lalo na po sa patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia. Brother Eduardo V. Manalo, thank you very much for establishing CSD. We truly feel your love and care for the deaf community. Sa pagkakaroon ko po ng dalawang kapatid na deaf,
ang aming pong buong sambahayan, kahit po ako, pinagpapasalamat po namin yun. Hindi po kami nag-question o nagtanong sa Ama, bakit kami may kapatid na deaf. Hindi po. Naging proud po kami na nandyan po sila. Dahil kahit na po sila ay lumaking deaf, normal po silang lumaki. Maaasahan niyo po sila sa aming bahay, maaasahan niyo po sila pag inutusan niyo, tinuruan niyo. Lalo na po pag may hanap buhay po sila, hindi po sila madamot. Ang ipinagpapasalamat ko po, dahil po sa marami po akong mga bagay na natutunan sa buhay. Natutunan ko pong kung paano ko sila dapat turuan, akayin, at higit po sa lahat, dumarating po yung pagkakataon na makukulit din po sila. Pero dahil po doon, mas marami kong natutunan, mas tumatag po yung kalooban ko. Mas naging matapang ako kasi pag po dumarating sa akin yung mga pagsubok at titingnan ko sila, naisip ko, andyan sila, kaya lalo ako nagpapakatatag. Pag po nakikita ko sila, deaf nga sila pero bakit lumalaban sila sa buhay? Bakit ako na normal at may tungkulin pa? Bakit ako susuko? Kaya yung itinuturo namin sa kanila at itinuro ng aming magulang na maging matatag at maging mapanalangin. Lagi kong ipinapaalala sa kanila yon. Pag nakikita ko po silang nananalangin, lalo ko pong naiisip na, bakit ako susuko sa buhay na ito? Kung sila nga hinarap nila buhay, di lalo na ako. Dahil alam ko na mayroon tayong Panginoong Diyos na laging makikinig, laging yayakap, ano man ang hilingin mo, ano man ang takbo ng buhay, mabigat man, masaya man, andyan ang pamamahala na nagtuturo para lalo tayo maging matatag at higit po sa lahat, andiyan ang Diyos na laging nakasubaybay, umaakay at humayakap po sa amin. Mula po sa mga may tungkulin sa CSD dito po sa distrito ng Bataan, sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo, kami po ay bumabati ng Happy 111th Anniversary po. To all the brethren around the world, happy 111th anniversary. Sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo po, ako po at ang aming sambahayan ay lubos na nagpapasalamat sa dahilang bumuo po kayo ng tinatawag nating CSD at ipinakita po ninyo ang pagmamahal ninyo sa mga kapatid nating deaf. At bahagi po yon ang aking dalawang kapatid at ang aking hipag. Salamat po sa inyong malawak na pagmamalasakit at pagmamahal. Mga may tungkulin sa CSD na naging katuwang po namin upang lalo pong akayin sa kasiglahan ang aming mga kapatid na deaf. Punong-puno po ng kaligayahan at pagpapasalamat ang aming mga puso dahil lalo po silang naging matatag at maging ang aming pong sambahayan. Maraming salamat po. Masaya po kami na dumating po tayo sa puntong ang iglesia po ay nasa ika-111 taon po. Nais ko pong bumati mula po sa aming sambahayan, sa aking mga kapatid na bumadati po kami sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo ng isang napakaligayang 111th anniversary po. Mabuhay po tayong lahat mga kapatid. Very inspiring po talaga ang ating episode ngayon. Natupad po sa kanila ang layunin ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa pagtatatag ng CSD. Tunay po na kanilang pinahahalagahan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Jerlian, at maraming salamat din po sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Maraming salamat din po sa iyo, kapatid na Frank. At sa mga nais pong mag-aral at matuto ng sign language, ay i-download niyo lamang po ang aming app,
Available through Android and iOS. Nasa 8,000 words po ang pwede niyong matutunan sa app na yan. At para po kayo ay patuloy na maging updated sa mga events and activities ng CSD, i-follow niyo lamang po ang aming Facebook page. Ganon din po ay i-follow niyo kami sa aming Instagram account. Just type CFO_CSD. At kung may na-miss po kayong episode ng CSD, ay mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel sa INCTV/Christian Society for the Deaf. And don't forget to like, subscribe, and share our posts too. At para malaman naman po ninyo ang iba't ibang mga aktibidad ng mga kapatid po naming deaf at ang mga proyekto para sa kanila ay i-search nyo lamang po ang website ng Iglesia ni Cristo para rito. Just type signlanguage.iglesianicristo.net. Sa aming mga kababayang deaf at sa inyong pamilya, sana ay patuloy po ninyong tangkilikin ang programang nilikha para sa inyo. Ito po ang Christian Society for the Deaf. Happy anniversary to all the members of the Church of Christ around the world.